no, public enemy number 1. Kaya ang mga otoridad, hindi din natigil sa pagtugi sa kanila. And isang araw, pauwi na sina Bonnie and Clyde gamit ang ano pa ba, kundi getaway vehicle nila. Nalaman ito ng mga kapulisan at agad na nagsagawa ng ambush plan. Habang papalapit ang sasakyan nila, may napansin silang, tangina parang may nararamdaman akong kakaiba. Kaya pinaharurot ni Clyde ang chikot. Sobrang bilis na muntikan pa silang madisgrasya. Dito na bumangon ng mga kapulisan at agad silang pinaulanan ng bala. Isang balang tumama sa binti ng couple. Pero maswerte sila dahil nakaligtas pa din. Ang ending, nakatakas pa din sila kuya mo. May 1934, may 16 na warrant na si Clyde sa iba't ibang kaso ng pagnanakaw ng kotse at pagpatay sa 4 na state sa US. Dahil dito, pumasok sa eksena si Frank. Isang dating Texas Ranger na inatasang tapusin ang paghahari ng Barrow Gang. Pinag-aralan niya lahat ng mga kilos nila. Napansin ni Frank na gumagalaw lang sa isang ruta ang grupo ni na Bonnie and Clyde. Siyempre sinadya nila ito para samantalay ng state line rule kung saan hindi maaaring habulin ng mga pulis ang pugaanting nasa labas ng kanilang jurisdiction. Pero may isang kahinaan si na Bonnie and Clyde. Madalas silang bumalik sa mga parehong lugar. Inaral ni Frank ang mga patay nito at inalam kung saan sila posibleng dumaan. At ang couple, mahilig ding bumisita sa kanilang pamilya. Kaya ayun ang naging weakness nila. May 21, 1934. Nabalitaan ng grupo ni Frank na papunta sina Bonnie and Clyde sa bahay ng kanilang tropa ng gabing yon. Dahil dito, agad nilang itanayo ang kanilang bitag sa isang highway sa may south ng Gibson Land papuntang Sales. Nakabang na ang mga pulis mula 9 PM ng May 21 at naghintay ng buong araw ng May 22. Pero sadly, walang Bonnie and Clyde na dumaan. Bandang 9:15 AM ng May 23. Pagod na ang lahat at halos susuko ng mga kapulisan. Nakatago pa rin sila sa gilid ng daan. Pero biglang may paparating na sasakyan na sobrang bilis ang takbo. Kaya ang ginawa ng mga pulis, nagkunwaring nasiraan ng truck ang kanilang body sa gitna ng daan. Ang plano, pag nakita ni Clyde ang truck, babagalan niya ang kanyang sasakyan para kausapin ang driver ng truck. At doon papasok ang mga pulis. At tulad ng inaasahan, bumagal ang Ford V8 ni Clyde. Teka lang lab, parang may nasiraan no? Pero bago pa man siya makapag-react, pinaulan na nakagad sila ng madaming bala kahit wala pang utos ang nasa taas. Talagang shoot to kill no? Hindi nabubuhayin. Tinamaan sa ulo si Clyde at dito na agad siya napatay sa manibela. Sa sobrang shock ni Bonnie, hindi na din to nakagalaw at ilang sandali pa, binawian na din ang buhay. 130 na putok. Walang ligtas. Talo pa din ng Boning to. 1,000 na putok. Hindi lang simpleng ambush ang nangyari. Pinuno ng bala ang sasakyan ni Bonnie and Clyde. 130 na putok galing sa 6 na pulis. Literal na ubusan ng bala. 20,000 na katawang dumalo sa burol ni Bonnie. Siksikan. At eto pa, ultimo pamilya niya, nahirapang makalapit sa puntod niya. Parang tasyong Jabonga story talaga no. Pareho silang may pangalan sa isang granite tombstone kung saan nakasulat ang epitaph ni Clyde na Gone but not forgotten. Gusto ko din ng mga ganito eh. Hindi ka lang basta nabuhay.